Hi, good afternoon. My name is Teacher Shay. Dating online English tutor ang 26 na taong gulang na si Sharinami. At para may pandagdag kita, nagbebenta rin siya ng beauty products online. Kumikita raw siya rito ng halos 10,000 piso kada linggo. Pero nang magkapandemya, natigil ang mga racket ni Sharinami. At humanap siya ng pagkakakitaan. Dito na niya nadiskubre ang ilang social media sites na pwede raw pagbentahan. Hindi ng mga gamit, kundi mga adult content o yun bang mapusok na video at larawan sa internet. Nag-start kasi siya nung pandemic na parang ano lang ako, laro-laro lang. Magsuot muna ako ng mga costume, lingerie, then pinipicturean ko yung sarili ko. Ang dating nag-aalok ng mga produktong pampaganda, ngayon tila sarili na ang ibinebenta sa pamamagitan ng videos na for adults only. Yung pera, nung time na yun, wala kasi talaga siya sa akin kasi meron naman akong mga ipon, ganyan. Na-enjoy ko lang talaga siya. Parang feeling ko, passion na rin. Noong una, sariling sikap lang daw si Sharinami sa kanyang mga photoshoot. Hanggang sa nag-invest na rin siya sa mga gamit tulad ng camera, tripod, microphone at mga sexing damit. Kalaunay bumili na rin daw siya ng sex toys bilang props sa mga adult content na kanyang ginagawa. At kung dati mag-isa lang si Sharinami sa paggawa ng mga content, ngayon, dalawa na sila ng kanyang kasintahan. Usually kasi once a week kami gumagawa. Ito yung kasama ko, yung boyfriend ko, si Derek. Ayan, kalala siya. Sa pangalan Derek. Tapos, ang ginagamit namin madalas is cellphone. Tapos, tripod. Ayan, para hindi siya ginig-ginig. And mic. Para yung boses kasi, kailangan kahit hindi ka na sumigaw, maririnig siya. Sa paggawa ng adult content bukod sa pagbebenta ng masiselang photos at videos, nag-aalok din si Sharinami ng VCS o Video Call Sex. Dito, your wish is my command, ang peg ni Sharinami. Kung ano raw ang ipagawa ng kliyente, kanya raw susundin. Katulad na lang ng tinatawag na fantasy request o yung pagko-costume depende sa sexual na pantasya ng kliyente. Pinakamadalas kasi secretary tapos amo. Ako yung secretary. Tapos sasabihin ko sa kanya na gusto mo pagkatapos ng work mo, ganyan. Ang fantasy kasi yung mga bagay na imposibleng mangyari, kaya doon nila dinadaan yun sa video na yun. Ang dati sapat lang ang kinikita sa pagtututor at pagbebenta ng mga produktong pampaganda. Ngayon, Sa isang buwan, nasa 200 to 300,000 a month. Gayunpaman, hindi raw maiiwasan na may matanggap silang hindi kanais-nais na mga komento at pambabastos. May ilang pangaraw na pinagbabantaan silang isusumbong sa mga otoridad. Pasok sa kaliwang tenga, labas sa kabila. Ganito na lang daw ang ginagawa ng magkasintahan. Yung mga term na pokpok, ayan, prostitute, kaladkaren, pangit. Nung una talaga, hindi ko siya kinakaya. Pero ngayon, okay naman na ako din sa mga bash. Tapos parang wala na lang siya sa akin. Parang immune na ako. Sa isang banda, ang ginagawa raw ni Sharinami nakatulong para magkaroon daw siya ng kumpiyansa sa sarili. Ang dating insecure, confident na raw ngayon. Pero marahil, ang pinakamahirap daw sa pagiging isang adult content creator, ang ipagtapat at ipatanggap ito sa kanyang mga pamilya at kaanak. Pero bago po ako pumasok sa pagko-content, sinabihan ko na po yung family ko beforehand na kapag may kumalat na photos or videos, deadman nyo lang. Pero tanggap po nila ako ngayon at masaya naman po kami.
Siguro nakatulong din yun na inaccept ako ng, especially mama ko. Kasi kami yung close eh. Tsaka siya nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa akin. Swerte akong babae na parang ang bilis lang ako na-accept, hindi katulad ng ibang babae na hindi ina-accept agad na parang parang iba yung tingin sa work namin. Sa kabila nito, hindi rin daw natatakot si Sharinami sa posibilidad na mahuli o makasuhan dahil sa kanyang ginagawa. Ginusto ko naman kung ano yung ginagawa ko. Aware naman ako sa adult industry since back then. Maray mga friends na rin akong mga escorts before matagal na rin. So, hindi naman. At the end of the day nga raw, para kay Sharinami, business is business. Trabaho lang daw ito. No feelings involved. Sa mga nagbabalak pasukin yung adult content creator, make sure na hindi kayo minor, na hindi kayo napilitan, hindi non-consensual. Make sure na hindi lang dahil sa pera at i-make sure nyo rin na bukal ba talaga sa loob nyo itong ginagawa nyo. Sa patuloy na pagdami ng mga content creator na tila binabandera ang kanilang katawan, nababahala raw ang grupong Gabriela Youth. Kitang-kita natin na malaki siyang manifestasyon talaga ng malalang krisis na nararanasan sa lipunan. No? Nandyan yung napakatindi o napakamahal ng presyo ng mga bilihin. Walang trabaho yung mamamayang Pilipino. Kaya hindi na kakagulat, nakakalungkot talaga na pinapasok ng napakaraming mga kababaihan yung ganitong uri ng gawain. Malaking bagay din na madaling ma-access ng maski sino ang ganitong mga content, maski na ng mga bata. Ayon sa batas, sinasabing iligal ang prostitusyon at cybersex sa ilalim ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Ang pagpapublish ng pornografiya at malalaswang video ay may kaukulang parusa. Layo nito na protektahan ang bawat individual sa cyberspace. Gayunpaman, walang partikular na batas ang sumasaklaw sa sex chatting. Kaya payo pa rin ng social media expert na si John na alalayan ng mga magulang ang mga bata sa paggamit ng social media. Ng mga parents, may responsibilidad din sila sa mga anak nila. Hindi lang basta-basta na pwede gumawa ng Facebook account. May mga parental controls naman within Facebook and other channels para ma-filter din o mas stricto ang mga filters sa content na makikita nila. Dapat minomonitor din ng mga parents ng anak nila. Like, if may makita sila na inappropriate, kailangan kunin nila ng device, phone, or iPad, and i-educate din.